Good morning and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. Namiss namin kayong lahat and excited ako sa araw na ito sa aming pagbabalik sa aming 103rd episode po. Of course, ginagawa po ito ng Provincial Government of Albay at ng Local Economic Development Investment Promotion Office para po ma-promote natin ang mga local businesses dito po sa probinsya ng Albay. Of course, we want to prove that Albay can be an entrepreneurial hub of excellence and we can also be the most preferred investment area not only here in the region pero sana sa buong bansa na din. So sa araw na ito, meron po tayong invited guest na isa pong business dito sa Albay. Of course, ito po ay approved ng ating napakaganda, napakasipag na ngayon ay gobernadora na po ng Albay na si Ma'am Baby Glenda Ong Bongao. And we are also being helped and supported by the Provincial Information Office headed by Attorney Mary Lou Duca Castillo and her staff. So, ito po ay programa ng Ledipo Office at ako po ang inyong host at ang Ledipo Officer Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya. So, bago po namin ipakilala sa inyong aming guest for today, gusto lamang malaman ninyo kung ano po ang aming mission and vision at kung ano po ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa aming opisina. So, please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang na inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Monday morning po sa inyong lahat and welcome to the 103rd episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program of the Ledipo Office dito po sa Albay. And as promised po, meron tayong makakasama dito sa ating programa na isa pong operations manager ng isang napakalaki at napakasikat na rin po na negosyo dito sa Albay. Friends and family, join me in welcoming Ma'am Josibel Bueza. She's the operations manager of Patio de San Jose Resort and Convention Center dyan po sa Malilipot, Albay. Good morning and welcome to the program po, ma'am. Good morning, Ma'am Jamie, Miss Jamie. Good morning po and sa lahat po ng staff ng Ledi po. Yan, sa mga viewers din natin dyan, good morning po sa inyong lahat. And ayan po, ma'am, Patio de San Jose Resort and Convention Center sa Malilipot, along the road to na dadaanan. And siguro marami na rin sa mga nanonood sa atin ang naka-experience kung gaano kaganda itong resort na to. But please tell us more about it po. Sino po ang nagmamayari nitong Patio de San Jose? Okay. Actually, nung 2002, 2002 po, nung na-acquire nila yung property. Opo. Oo.
So, before that po, they plan just a simple retiring venue, a family getaway every weekend. Parang gusto lang ng pahingahan Yes, ng ma'am. buong pamilya. Yes po. Ayun yung original plan sana ng family. So is this po a family corporation or a family-owned business? Since 2016 po, parang naging ano na siya, family corporation po. I see. Okay. Pero dati po, isa lang ang may-ari nito? Dati po, since 2009 po, sole operation po siya ni Engineer Rose Bombales. Engineer Rose. Hello, ma'am. Sana nanonood kayo. So, ngayon po, ano nang nangyari sa business? Patio de San Jose po is now commercially operating 16 years. 16 years in operation. Yes, Opo. Formally operated po siya ng October 16, 2009. 2009. Okay. I see. Oh, in short po, parang 2009 nag-open na siya Yes, ma'am. for the general public to enjoy itong business. And then 2016, naging family-owned business po siya. Yes, Parang ma'am. corporation ng buong pamilya. And syempre pag ganun may corporation, sino po ang namamahala ngayon? Bali po yung yung family pa rin nila. Opo. Ang aming president po is Sir Daniel Jose Bombales. I see. Hello, Sir Daniel Bombales. Ayan. And ang aming pong napaka-hands-on na secretary, Miss Nikki Andrea Bombales siya. Miss Nikki, ayan. Hello, Miss Nikki. Hope you're watching po. So, napakaganda, no? Nag-umpisa sa isang idea for a retirement place for the family, and then eventually naging open to the public na at naging isang napakalaki ng area for families dito sa Albay para ma-enjoy ng mga tao. So, ngayon po, kasi isa na po ako sa naka-experience ng mga events namin na ginanap dyan sa Patio de San Jose. Napakaganda po, napaka-relaxing ng ambiance, napakaganda ng service, and hands-on yung mga staff ninyo dyan. So, yun yung personal experience ko. But tell us more about it po. Ano yung mga ino-offer na services ng Patio de Legazpi? Patio de San Jose. Ay, Patio de San Jose. Sorry po. Patio de San Jose. Opo, Sige Patio po. de San Jose po is located in Purok 5, San Jose Malilipot, Albay. Opo, parang yung name po ni Patio de San Jose is na-acquire siya where the location is, in Barangay San Jose. Barangay San Jose. Yes po. So, parang dinala nyo na rin yung magandang barangay. Pinangalan na rin sa Pinangalan na po siya sa resort. So, ayun. Oo nga naman. Kapag ipinangalan doon sa barangay, mas makikilala yung barangay. And, ano din, saint din, ano? So, santo, ito si San Jose. So, maganda yung pinanggalingan ng name. Tapos, yun lang po, yung parang naisip ng owner, kaya pinangalan na din. Patio de San Jose. Okay. So, ano po, ano ngayon ang mga pwedeng ma-experience sa mga guests ninyo dyan? Opo. I remember po before, ang sabi ng aming owner, Engineer Rose, ang aming i-offer po sa aming client is the warm smile, Warm and smile. hospitality po. Totoo naman. And of course po, yung reasonable price ng Yes. aming yummy foods po. Okay. Food, meaning may restaurant po sa loob ng resort. Yes po. Oo. Yung restaurant po is the Rosario's Bar and Resto. Rosario's Bar and Restaurant. Oh, so may drinks, may cocktails, may mga ganun po. Kasi Yes. bar, at the same time, you offer delicious food. Ayan. So, ano-ano po yung mga ino-offer na food dito sa, sa inyong restaurant? Yung ating pong mga Bicol delicacies po, yung mga native, yun po ang usually po na ino-offer ni Patio de San Jose. Mga Bicol food, mga Bicol Express. Ano po ba yung mga specialty ng Rosario's? Yun po yung Bicol Express, yung mga native chicken. Native chicken? Yes po. Ayan. So, grabe, masarap. Ay, may favorite ako dyan.
yung inyong fish fillet. Ayan. Gusto ko yung fish fillet nila. Gusto ko rin yung gisadong pansit ng Rosarios. Ano pa nga ba yung mga soup ninyo? Yung mga sinigang. Kasi na-experience namin, nakapagpa-cater na kami dyan sa inyo. Ano pa nga ba, Steph? Yung paborito natin na yung fish fillet, yung kusido nila, no? Masarap, ayun. So, at saka mas generous ang kanilang serving. And you also parang improvise, no? Kunyari wala. Tapos ginagawa nyo ng paraan na ma-serve pa rin sa inyong guest. Ganun sila doon. Based on my personal experience. Ayan. So, okay ma'am. Ano po yung amenities na mai-enjoy ng mga guest natin dito sa Patio de San Jose? Okay, ma'am. Yung very relaxing and clean rooms po. And then, yung function hall po na we can cater maximum of 250 people. So kung may event for 250 packs, pwede namin ipa-block yung buong resort, kunyari po. Basta in advance gagawin. In advance, ma'am. But only for the function hall. We can accommodate po 250 people. As a function hall. And then, in sa the rooms other naman hand, po? Sa rooms po, we can cater 210. 210. Maximum. Ayun, para clear. Ayan. So, before, we can only accommodate 80 persons. But today po, right now po, we can accommodate 210. Wow, 210. Fully booked na yun. Lahat ng rooms. Para occupied na 210. Ayan. Ano po yung mga klase ng rooms na meron tayo? We have standard rooms, deluxe, family rooms, yung mga cabanas, may cabanas din po tayo. And then yung cozy design po na dormitory rooms. Dormitory rooms. Oo. So cabanas, ano po ito? Yung cabanas po, good for family and group barkadas. Can accommodate maximum of 8 persons. 8 persons. Ayan, ito yung parang napaka-cute na design na maliit na bahay na may CR and kusina. Oo, ang cute nito. So, yun yung lagi naming ginagamit actually pag nandyan kami, yung cabana. Kasi, ang ganda, mayroong pond sa harap na may mga isda, no? Mini pond. And then, ang ganda ng view, natatanaw mo na rin yung dagat. Tapos, ang lawag ng inyong garden, ng lawn, tapos may basketball court, parang ganun. Ako na talaga nag-describe kasi lagi kaming nandun. So may basketball court doon na pwedeng gamitin. Ilan nga ba yung pools natin, ma'am? We have 2 pools po. 2 swimming pools. Di ba? Ay, parang Tatlo. Kasi the other area po is 2 siya, yung kiddie pool. Kiddie pool, yes. Po, which is po non-chlorinated. Very considerate sa bata, no? Yes. Yung skin, so non-chlorinated. Non-chlorinated. Yung children's pool, ayan. And then, yung maintained pool po, yung rectangular shape po na lagi pong ginagamit ng ating mga atleta. Yun. Kasi yung size niya napakalaki and yung lalim din po, no? Para pwede siya sa pagte-training naman ng ating mga swimmers dito. So, doon din po ba nag-train yung mga inilaban natin itong nakaraang palarong, regional sports competition? Yes po. Ayun, yes po. Ang galing naman. Opo, nandun po sila hanggang ngayon po, nakasabak sila ngayon sa palarong pambansa. I see. Doon din sila nag-training yes for the po. palarong pambansa. Maganda kasi talaga yung pool na yun para pag-trainingan ng mga athletes. Ayan, ano po ito pinapakita? May mga ganito rin po pala kayo doon, mga foam parties? Yes po, yung swimming pool po natin, yung kiddie pool po siya na pwede nating gawing kiddie party. Oo. And for at night. Parang saya naman yan, no? Puro foam, no? Foam party. Foam party, ayan. So, ano po yung mga ino-offer ng Patio de San Jose sa ating mga guests when it comes po sa mga ganito po, kung gusto mag-celebrate ng mga occasions dyan. Ano po yung mga occasions na na-cater na ninyo? Yes po, we cater po wedding, birthday party, yung mga debut. Tapos, in the other, yung seminar, yung mga
training, Conventions. Ayan. So, may mga malalaking events na po ba na dyan ginanap sa Patio de San Jose, if you can Yes. remember? Meron po? Yes. Oo. Can you name some po? Na mga major events? Okay, yung mga major events like yung mga induction, yung host, I guess natin is from other region. Yung the largest packs po we accommodate is 500 to 600. 500 to 600 sa isang convention. Yes. So, na-extend pa yung Extended po to the kayang garden. isagad ng hanggang 500 pala. Yes. Ayun, grabe, no? Tsaka na-enjoy pala nung mga chikiting sa amin yung inyong pa-Easter event. Yes. Meron dyang yearly Easter egg hunting event na talaga natutuwa ang mga bata, no? Yes, Miss Jane. Ayan, kasi nandun kami nung Easter. Ito yung kabana nila. Aha. Yan, Yan yung po. kabana room na mai-enjoy ng family and friends. So, ayun, yung Easter egg hunt nila every year yon, dinadayo talaga. So, kami din, we make it a point na nandun kami pag Easter para nga doon yung mga bata na kasama namin nakakapag-enjoy sila talaga. Nagpe-prepare kami ng bags na mga cute kasi may papremyo sila doon. Nakakatuwa. So, paano po ba pumunta dyan sa inyo? Pwede pong walk-in or do you have to book in advance? Paano po ba ginagawa? Pwede naman po na walk-in, but mas prepared po namin yung advance booking. Para naman mas maganda para pag-arrive po nila, okay, naka-ready na. Naka-ready na. Advance booking. So, pag sa advance booking, dun mo na sasabihin yung lahat ng requirements ninyo, lahat ng mga inaasahan nila pagdating nila doon sa resort. Ayan. So, ngayon po ma'am, meron ka po ba dyan na ready na gusto mong i-discuss na mga ginagawa na po ngayon sa Patio de San Jose? Actually, right now, ma'am, abangan na lang. Abangan, meron kami mga aabangan na mga yan. plano. Okay, sige ma'am, i-discuss natin. Ano po yung mga klase ng rooms isa-isa and how much po sa pagkakaalam niyo yung rent? Yung sa room accommodation, ma'am, like po yung walk-in, we have standard rooms po. Maximum capacity of 2 to 3 persons po. Each bed po is 1 queen size bed and 1 large size ng single bed. Okay. Then the deluxe room po can accommodate 4 packs. 4 packs. May kasama na rin po ba tong breakfast or ano? Yes, ma'am. In the standard room po, we have complimentary breakfast for 2 packs. And then sa deluxe po, 3 complimentary breakfast. Yung, syempre po, sabi ko nga po kanina, yung kinikater natin is yung Filipino dish. So, Filipino breakfast po. Filipino breakfast. Ayan. But, so, parang after a restful and good night's sleep, pagising mo meron pang naka-reading Filipino breakfast for you. Yes. Ayan. So, sabi ko nga, generous sila kasi may pa-fruits pa po yan sila dyan. Pag napunta ako, ang saya-saya overnight dyan sa patio. So, 2 to 3 persons ang standard room. Ang next na doon is yung the deluxe room. Maximum of 4 persons. 4 persons naman ang maximum noon. Yan ang standard room nila. Parang napaka-VIP mo na talaga dyan sa ganyang kwarto. And tama yung sinabi ni Mama, malinis talaga at mabango ang mga rooms dito sa Patio de San Jose. Nakakatuwa. And then, yung iba, parang pag nakalimutan mo magdala ng toiletries, parang ay naku, nakalimutan. Sila talaga may free toiletries ng kasama, Yes. Kasama doon sa babayan. So, napakasulit. And then, after po nung deluxe room, ano na yung parang bigger room na available? We have family rooms naman po. From 6 persons, 9 persons, may 10, and then 11. And then, the cabanas po, maximum of 8 persons capacity. And also, ma'am, yung parang hindi nyo po nabivisit and hindi nyo po nagagamit is the dormitory rooms. Yung dito po sa may entrance lang. Okay, dormitory rooms. Ano naman po yung meron doon? Yung dormitory rooms po, bali yun po yung parang cozy design siya for dormitory talaga po. Can accommodate naman po ng maximum na 5 persons per room. But example, ma'am, sa events,
may 28 persons po kayo, much better na sa one area kayo doon. Oo So, nga. pwedeng i-accommodate po yun. 28 to 30 persons. Magkano na po siya. naman po yung dormitory rooms? Yung the whole area po is 14,000. 14,000. Yes, ma'am. Ilang lahat na po ang kaya doon? 6 rooms, 28 to 30 Uy, ang mura. packs. 28 pack, 16? Tama po? 14. Ay, 14. Yes. 14,000 for 14,000 maximum for of maximum of 28 persons. 28 persons. So, less than 1,000 ang isa. O, diba? Ang sulit-sulit nun. So, air-conditioned rin po Yes, ito. ma'am. All rooms So, po lahat are- ng rooms ng Patio de San Jose air-conditioned. Yes. Ayan. And ang water source po ng swimming pool, kasi napapansin ko, laging malinis talaga. Never pa kami pumunta dyan na hindi parang fresh yung water. Ano po yung source ng water natin The dito? water source po is from the mountain. From the mountain. Yes. Kaya pala, hindi malagkit sa balat ang tubig. From the mountain pala talaga to. Ang galing naman. So, yun po. Sabi ni Ma'am, may mga kaabang-abang na mga magaganap dyan sa Patio de San Jose. Pero Ma'am, ikaw po as an operations manager po, ano yung, syempre, kailangan nating i-promote lagi, di ba, yung business. Ano na po yung mga ginagawa ninyong efforts para mas marami po ang makaalam nung lahat po ng ino-offer ng Patio de San Jose? Opo. May mga in-charge naman na po kami sa booking, Mhm. sa sales. May mga in-charge naman na po kami. May mga in-charge na tao Opo. to handle each. To handle. So, ano po yung mga divisions, ano yung mga units na meron kayo dyan sa patio, sa inyong mga tao? Aha. Sa bali po, sa operations po, meron na kaming bali 4 na departamento. Mhm. Yung sa kitchen, Kitchen. yung housekeeping, Housekeeping. yung maintaining po talaga ng kalinisan, Oo. and then yung ground maintenance, Mhm. and then the admin office. Ayan. Kasabay po yung sa finance and sa booking. Finance and booking. So, ganun pala ang pamamahala ng isang resort, no? So, ilang years na kayo in total? 16? Yes, ma'am. 16 years nang nag-ooperate itong patio. Kaya, mapapansin mo din naman kung ikaw ay isang guest or client na parang sanay na yung mga tao ninyo sa pag-handle ng mga guests. So, meron bang mantra ang patio? Meron bang sinusunod na parang para sa inyong mga staff na lagi ninyong pinapaalala sa kanila? Yes, ma'am. Every month po, nire-recall namin kung ano man po yung aming house rules Mhm. para po talagang ano po ng aming staff kung ano po yung aming rules. I see. Okay. Nakafocus po talaga kami sa receiving guests. Mhm. Ako, yun po. Yung parang Ngayon how po, to handle. How to handle. Customer service talaga. Customer, apo, How to excellent. provide Yes. excellent customer service. And how do you make sure of this po bilang isang resort operator na lahat ng inyong mga staff ay sure kayo na magpo-provide sila ng excellent customer service na magbibigay ng customer satisfaction? Opo, yun po yung ano namin. Napaka-grateful po namin sa aming mga boss, sa aming mga heads po na yung mga tao talaga po. Oo. Love na love po nila. Love na love nila ang mga tao nila. Ayan. So, isa rin ito sa dahilan kung bakit tumatagal ang mga empleyado sa isang lugar or isang business. Kapag nafe-feel nila na they are appreciated, and sabi nga naman, hindi lang appreciated, loved sila ng owner ng patio. How did they show this po sa inyo na mga staff nila? Ay! Wait lang, parang alam ko. One time, pumunta kami dyan to inquire. Tapos parang may mga nakita kaming sacks of rice, mga groceries. Sabi ko kay Ma'am Chin, "Hi Ma'am Chin, hope you're watching." Sabi ko, "Ma'am, para saan po yan? Ipamimigay po yan ng owner." Sabi ko, "Wow, ganun ka-generous. Totoo po ba yun?" Yes, ma'am. O, Ganun diba? po ka-generous May ang aming mga boss. May mga ganon. Sabi ko, parang ang saya naman magtrabaho dito na laging may mga pa-freebies, may pamigay ang inyong mga bosses sa inyo. So, nung nag-start po yung business, mga ilang staff lang po sila?
Before po, we start na 4 lang po kami, 6. Ay, kasama ka na po nung nagbukas itong negosyo Actually, to. before po, hindi pa ako masyado. But, nung start po nung na-join po ako sa organization, opo, bali ako po ang panlima doon. At pang-apat. Sorry, Pang-apat na staff. Yes So, po. in 16 years na po na nag-i-exist itong business, ilang years ka na po dito sa Patio? 15 going to 16. O yun! Halos talagang sumabay ka at Yes. nakita mo yung growth, nakita mo kung paano nag-improve at gumanda itong resort. Yes, ma'am. Ayan. So, lahat-lahat pala halos alam ni ma'am. Kaya magandang siya ang nagre-represent dito sa mga owners ng Patio. So, from 4 employees, ngayon ilang na po? Ngayon po, regular po kami na 48 staff. Dami. Plus yung mga on-calls po namin. May regular on-call pa din po kami. Yung mga students po ito na 6 yata. So mga 54. 54. Oo, aside from the mga on-calls na mga students din na nag-ano lang sila kung kailan may mga available events. opo, Oo. sa events. Events, may mga malalaki events. So, grabe, no? From 4 employees ngayon, 50 plus na ang empleyado. Ibig sabihin, isang investor lang ang maglagay o mag-put up ng business sa isang lugar. 54 families na ang natutulungan ng isang negosyo. Yes. So, ganun ka-importante po na mahikayat natin ang ibang mga investors na dito piliin sa probinsya ng Albay magbukas ng negosyo. Yun yung goal natin. Dumami pa ng dumami ang mga investors dito sa probinsya ng Albay. So, ma'am, ikaw po ba bilang operations manager, masasabi niyo po ba from your heart na talagang maganda magbukas ng negosyo dito sa probinsya natin? Yes, ma'am. Maganda po na magbukas ng negosyo dito sa atin sa province. Like po, masyado tayong makakatulong sa community. Yes. Yun po ang napakagandang... Ano yung meron ng Albay na tinake advantage ng Patio de San Jose po? Like lalo na malilipot in general. Anong meron sa malilipot? Kaya dun din napili ng business owner na magbukas ng negosyo. Actually po, yung ambience po daan sa malilipot, napaka-relaxing naman po talaga. Relaxing, yes. May mountain view. May mountain views, May view ocean. ng dagat. Yung Patio de San Jose po ba ay may access doon? Wala pa, ma'am. Wala pa. But Oo. From the management, parang may plan. May plan. Yun po ang aabangan Natatanaw po na natin. kasi yung dagat And may mga bagong structures akong nakikita. Part pa rin po ba yun ng Patio? Yes po. Ay, naku, marami pa silang gagawing expansion. Kasi ang ganda nung parang, ang ganda nitong tinatayo na naman nila. Sa inyo pa pala yun. Ayan, ang galing. Actually, sabi po ng owner, parang yung Patio de San Jose is the 5th kids po ng couple. Kaya po parang nakafocus din po sila na yung Patio de San Jose, yung paano i-develop. I see. Okay. Ayan. So, panlima. Yes po. I see. Saglit lang po. Sir Chad, meron po ba tayong pwede ipakita dyan na pictures and videos? This way. This way. Sa picture po natin, yan po yung yung function hall po na pwede nating i-accommodate ng 250 packs. We can cater po dyan sa wedding events and birthday parties. And sa seminar naman po, pwede natin siyang gamitan sa seminar. Parang nasa open area po tayo sa function hall. Ayan po. Diyan naman po, we cater po seminar and training po. Na medyo malaki po yung number of packs na ina-accommodate natin. Kaya malaki din po yung ating setup. Ayan, napakaganda naman talaga nitong mga designs ninyo. So, meron po kayong in-house na
mga nagde-design and nagde-decorate po? Aha, ma'am. Or from outside? May in-house po tayong stylist. Na kung ano po, sabi nga po namin, kung ano po yung gusto ni guest, kami po ay taga-sunod lamang. Ayan. So talagang happy ang inyong mga guest kasi kung ano yung nasa isip nila, 'di ba? Pag tayo meron tayong event and meron tayong occasion, tapos meron mga napipicture tayo ng mga gusto nating makita doon sa event natin. So kayo, ginagawa nyo ng paraan na matupad yung wish ng inyong mga guests. Ang galing naman. Kung ano po talaga yung inspiration. I see. So, iba-ibang themes ang nauuso ngayon, ano? Yes. So, you can adjust po depending sa gusto ng inyong mga... Ay, ang ganda. Ano yung ang tawag dito nauuso to ngayon? Yan, nauuso po ngayon. Yan po, kung ano ang trend. Ayan po yung grazing. Grazing table. Grazing table. Yan yun. Ayan. So, available din po ito sa inyo? Yes po. Like, kunyari, simpleng birthday party lang and then grazing table lang po muna ang gustong ipaserve ng guest. Pwede pong ganon. Ayan. So, i-discuss po natin yung mga packages na meron po tayo for weddings and mga birthdays. Yun po. Sa wedding po, ma'am, lahat po, birthday, parties, and wedding, mas maganda po yung naka-package po talaga I see. tayo. Parang less hassle po sa ating client. Yung kumbaga, kung ano po yung inspiration ni client, kami po ang magtatrabaho para po sa client natin. I see. Okay. So, parang kung gusto ko ng fairy inspired, ganyan. Yes. Or kung gusto ko ng gothic, ganon. Iba-iba yung themes ngayon, di ba? So, wino-work out nyo po. Yes, ma'am. Kung ano po yung trend, kung ano po yung inspiration po talaga ni client, doon po kami magtatrabaho. I see. Yun po talaga ang ibibigay natin. So, budget na din, no? Kung hanggang saan lang din yung kaya ng budget nila. Wino-work out nyo na lang din yon. Ang ganda. Napaka-social. Saan po ba ito? Ito yung, kasi parang dalawa yata yung function area ninyo doon. Ito pong ganito kaganda. Saan po ito ginagawa? Ayan po yung multi-purpose function hall. Yung nasa may baba Nasa po. baba I po. see. Oh, ang ganda. Ito yung pool area na may parang halos Olympic size pool. Po, yan po ang 220 square meter po na swimming pool. And then, yan po yung nasa taas po. Yan po yung mga deluxe rooms yan. So, pagising mo sa umaga, ang ganda ng view talaga. Kapag dyan ka sa deluxe rooms. Di ba? Napaka-relaxing. Ito, parang may mga nakikita akong vloggers na nagpapapicture dito sa inyong signage ng patio. Ayan. So, yung kapaligiran ng patio de San Jose, parang ang daming puno, may nakikita pang bundok, tapos sa kasilip yung tip ng Mount Mayon doon. So, napakaganda talaga. And bilang operations manager, ma'am, ano po yung mga challenges na nai-experience o nai-encounter ninyo pagdating po sa pag-manage ng isang resort? Ayun po, kapag may mga negative comments naman po si client natin, si guest natin, kasi lahat naman po iba-iba yung kinikater natin. Pag may mga negative, doon po talaga kami nakakonsentrate. Doon po kami nakafocus kung paano namin yun i-handle. I see. Kasi we cannot please everyone naman talaga. So kahit ginagawa natin yung best natin, sadyang may mga taong hindi pa rin sila satisfied sa service. So, how do you handle complaints po? Yun po, kung ano po talaga yung gusto, yun po ang i-handle natin. I see. So, parang in a very nice way po, kung ano yung hinihingi, kung kaya naming ibibigay po namin. I see. Okay. So, ibibigay nyo kung ano yung hinihingi ng clients and then nag-apologize kayo. And then, nag-offer kayo ng kung ano to make them happy siguro, no? So, important ba sa patio yung nakikita ko important sa inyo yung complaints and then yung mga comments and suggestions ng inyong guests, which is really important pagdating sa isang negosyante kasi doon magi-improve yung inyong pagbibigay nga ng customer
service. Kasi di ba, ang business na ito ay customer service talaga. Customer satisfaction ang number one na goal ninyo. And syempre, kapag na-attain natin yung tinatawag na happy customers, edi yun ang dahilan para bumalik sila nang bumalik sa atin, sa negosyo natin. The word of mouth. Word of mouth advertising. So, paano nyo po pinopromote din si Pacho? Aside from, of course, word of mouth advertising, paano po ninyo pinopromote? Yung bali ma'am sa ano po ngayon ang trend natin sa social media, yung posting naman po sa Facebook page, doon Posting sa Facebook. So, Facebook talaga ang platform ninyo sa ngayon. How about other platforms po? Other platform hindi pa po Hindi masyado. pa. Like TikTok, Hindi pa po. Instagram, and other platforms. Ayan. So, Facebook po muna. And sa ngayon po, may mga promo po na in-offer ang Patio sa inyong mga guests. Seasonal po. Yung Seasonal, promo. ang mga promos. Seasonal. Like, ano na po yung mga nagawa nilang promos in the past? In the past, ma'am, yung mga promos natin like nung Easter egg, yung Easter Holy Week po, may mga promo po na binibigay, yung discounts. May mga discounts. And then po, yung mga Pag Halloween pag-games. po, may mga pa-events din kayo. Pag Halloween, depende po sa schedule. I see. Kung medyo maluwag pa naman po yung schedule, gumagawa po kami ng way para magkaroon pa din po ng promo. I Magkaroon see. po ng event. Ayan, okay. So, anong unit po o department dito sa Patio de San Jose ang medyo laging may challenge? Siyempre po yung laging may challenge is the front office. Sila po yung nag-handle ng guests. Sila po yung nasa sales. So, pagdating naman po sa finances, Yung sa finance po, yung sa admin staff po, sa finance, meron, sa kanila naman po yun. I see. May mga Okay. in charge naman po kaming staff doon. Ayan, okay. Pagdating po sa ganito, may idea po ba kayo kung gaano kamahal ang pag-put up ng isang resort? Parang ano, kasi kami po very open naman po regarding finances po sa costing. Very open po sa amin. But yung ganito po talagang negosyo, yung parang hindi man siya buo, pero unti-unti. Parang yung owner po talaga, yung effort nila nandoon. So parang before po, naalala ko dati, after nila mag-attend ng mass, the whole family, including po yung si Engineer Dante, siya po yung regular talaga na gumagawa ng trabaho sa construction. Ay, wow! During construction po, nung extension. Yeah, napaka hands-on niya po. So, nag-start ng ilang rooms lang po itong patio? Nag-start po kami ng 4 na family rooms and 3 standard rooms. I see. So, paunti-unti, hindi siya pala talaga isang malaking area na kaagad. So, parang family rooms muna. Kung naka-ROI siguro. Nag-additional ng expand ng 3 standard rooms. And then, yun na, yung paunti-unti po, nag-additional naman po ng rooms. I see. So, galing ito sa kita, pinupuhunan po ulit para lumaki at gumanda. So, ibig sabihin, maganda magnegosyo ng ganito dito sa ating probinsya. Kasi, yung expansion, ibig sabihin, umuunlad. Yes. Ibig sabihin, kumikita po. So, sa ngayon po, kumusta ang pasok ng pera sa ganitong business? Opo, maayos naman po, ma'am. So, To think na may 50 plus employees. Ibig sabihin, maganda ang pasok ng kita. Kasi kami po na 50 plus employees, talagang yung daily expenses namin sa Patio de San Jose na po yun inaasa. I see. Oo. And then, yun po, parang ngayon, we have 42 rooms po. 42 rooms, including the cabanas po Yes, ito. Lahat-lahat na. Ayan. So, grabe, no? 52 katao ang nagtutulong-tulong na mag-provide ng excellent customer service para pag umaangat ang negosyo, lahat kayo, Lahat umaangat, tulong-tulong sa pagbibigay ng happiness sa mga guest. Kasi yun ang buhay ng negosyo. Yung kontento, masaya, at talagang satisfied na satisfied ang inyong mga guests. So,
pagdating po sa pagte-train sa ating mga staff, sino po ang in charge noon? Sa ngayon, ma'am, meron na din po kaming HR, and then any suggestion po from the front office, nagpo-propose po kami sa management na kailangan namin na magpa-training. So, lahat naman po yun ina-approve ng management. I see. So, binibigay po sa amin yun. Yun nga po, sabi ko, every month, halos po, every month po, nagbibigay yung kahit simple pong seminar para matulungan po yung staff. Kung ano man po ang kailangang i-upgrade, binibigay po yan ni management. Ayun. Kasi hindi naman madali ang mga trabaho din ng staff sa ganitong business. Yes. Like, yung maintenance ng rooms, yung tamang pag-aayos ng ng bed, yung bed sheet, tamang paglilinis, pag-check. Ang daming aspeto na kailangan planchado kapag ganito ang negosyo. Di ba po? So, it's important na kinakapacitate din natin yung ating mga empleyado pagdating dito. So, training. Yes. And then, sabi mo nga, monthly, parang nire-remind mo sila ng kung ano yung ating goal. Kung ano yung ating vision, kung ano yung mission, di ba? Parang yung mission and vision, Mission and laging vision, nandoon. laging nasa puso, para laging naaalala at araw-araw gagawin ng mga staff. Ayun. So, grabe. Ang galing naman ni engineer, no? From yung vision niya na pahingahan lang, kasi ngayon, siya mismo hands-on, sabi mo. Kaya pala ganun kagaganda ang mga interiors ng room, ng patio, kasi hands-on ang may-ari dito. Lalo yung cabanas, ang cute-cute talaga ng cabanas, you have to try it. Ang cute-cute for a family event. And then, ang mga request ng guest binibigay talaga. Kahit na gabi na, kunyari nandun kami and merong konting kasiyahan. Kahit late night na madaling araw na humingi kami ng ice, humingi kami, meron pa ring staff. Ang galing ng patio doon. Parang 24/7 po yung services po. Yes. Kahit alas 10 sa madaling araw, humingi ka ng bucket of ice, bibigyan ka nila. Ang galing-galing naman. Ayan. So ngayon po, ano yung mga plano nyo pang i-improve sa mga services na dati na ninyong pinaprovide? Bali, ma'am, yung yung kung ano lang talaga, parang nakafocus po kami kung ano po yung talagang yung wish ni client para mabigyan po natin ng excellent service. Ayan. Yun po yung pinaka-goal namin. Client-based service pa rin talaga. Kasi nag-iiba-iba din ang mga request ng mga guests. Ayun. So ngayon po bang summer, wala kayong plano na bonggang event dyan sa Patio de San Jose? Right now, ma'am, wala pa kasi parang punong-puno pa siya ng booking. Ay, grabe. Fully booked. Ayan. So, kami pala, yung plano natin, kailangan pala i-book na natin kasi punong-puno na pala ang patio ngayon. O yan. Kasi pag itong aking staff dito, si Steph, nakapasa doon sa kanyang exam. Magsi-celebrate talaga kami. At dyan namin planong gawin sa patio very soon. So, nakakatuwa po na meron kayong mga plano. So, ayan, may maaabangan din ng mga bagong buildings at bagong parang mga bago pang amenities dyan sa patio. So, sabi ni Ma'am, secret muna sa ngayon, pero aabangan namin yan. Opo. So, sige Ma'am, pwede nyo na pong promote ang inyong Patio de San Jose Resorts and Convention sa ating guest po. Go ahead po. Ayan po, sa ating pong mga client na nangangailangan po ng venue for all occasions po, available po sa Patio de San Jose. Yung mga rooms po sa ating mga tourist po na nangangailangan ng accommodation, pwede po sa Patio de San Jose. Yung mga family events po, like swimming, family outing, pwede pong mag-accommodate ang Patio de San Jose. And then, may restaurant po kami, open siya from 9 a.m. to 10 p.m. Yung Rosario's Bar and Resto po. But we serve breakfast naman po at Rosario's from 7 a.m. po to 9 a.m. Ayan. So, paano po makukontak ang inyong frontline service po? Okay. Patio de San Jose Resort in Convention po is located at Purok 5, San Jose, Malilipot, Albay. You can contact po
0917 8420247. Ayan, nasa screen, Aha. 0917-842-0247. And then, yung Facebook page po, yung Patio de San Jose Resort and Convention po. Ayan, yan din ang pangalan ng kanilang Facebook page. And then, we have Facebook account din po, yung Patio de San Jose. Ngayon. Okay. So, dito po sa ilang years in existence na ng Patio de San Jose, lalo ikaw po, sabi mo pa 16 years ka na din. Sino po sa tingin ninyo yung mga nakatulong ng malaki sa Patio de San Jose po na pwede nating i-shout out ngayon? Paano ba? Yung ating pong local, yung sa localities po, na nagsusuporta talaga kung ano yung kailangan nila, yung mga needs nila sa accommodation, sa mga tourist po na nangangailangan din po ng accommodation. Ayun po. Thank you po for sa mga pumunta sa mga at mga nag-book at ano tawag dito, nag-word of mouth advertising lagi ng Patio de San Jose. Ayan. So, sino nga ba ulit yung natin? Yung mga, sige kung gusto niyo pong banggitin, yung mga katulong po ninyo ng mga heads ng mga ng patio, sige po, ibanggitin natin yung mga names nila dyan ngayon. Yun, bali po, yung Patio de San Jose po ngayon, bali, hands-on po talagang naka-focus ang aming secretary, Ma'am Nikki Andrea Bumbales Yap. Ang aming pong president, Sir Daniel Jose Bumbales. And then po, the directors po, Sir Dante, Sir Nico, and Sir Nicole. Sila po, yung Sir Nico and Sir Nicole po, mga magkakapatid po sila. Magkakapatid, tulong-tulong. Tulong-tulong po sila. Dito sa business. Engineer Dante po. Ayan. So, thank you po sa inyo and thank you din sa mga staff and sa mga namamahala po nitong Patio de San Jose. Thank you so much for taking care of your staff and thank you dahil sa kabaitan nila at pagmamahal sa kanilang mga staff, 50 plus na staff, may retention. Kumbaga, di ba nagtatagal si ma'am, halos 16 years na nagsiserve sa patio. Ibig sabihin, masaya talaga sila dyan sa kanilang ginagawa. And, syempre kapag mga happy ang empleyado ng isang resort and convention center na ganito, sila din ay mag-spread din ng happiness sa kanilang mga guests and clients dyan sa Patio de San Jose. So, ayan po. Itong programa po ng LEDIPO or itong LEDIPO Business Hour ay bukas din po para sa lahat ng negosyanteng albayano. Kung gusto po ninyo na matulungan namin kayo na ma-promote ang inyong mga negosyo, get in touch with us po sa LEDIPO Albay Facebook page. And you can also get in touch with me po, Miss Jamie Florence Estrada Ribaya, sa aking Facebook page if you also want to have your business promoted. Maganda po dito sa aming programa kasi nalalaman natin yung mga background stories ng mga business owners. Ano po ba yung mga humble beginnings nila? Ano yung mga challenges nila? At paano po nila pinagsisikapan na in spite of these challenges ay tuloy-tuloy pa rin na nag-ooperate ang kanilang mga negosyo. Sa kanilang mga bibig po mismo nang gagaling ang kwento, sa kanilang mga puso galing ang kwento. So marami po tayong pwedeng matutunan. So ito po ay aming 103rd episode na. So nakapag-promote na po ang LEDIPO office ng 103 Albay-born businesses. And sana po ay maipagpatuloy pa namin itong aming ginagawa dito sa aming opisina. And sabi po nga namin, we plan to do it outside these four corners po ng PIO Net TV station. Gusto namin na kami na ang mag-reach out sa inyong mga LGUs para ma-promote po ang inyong mga negosyo. At syempre, ginagawa namin ito for free. So, sa inyo po na mga nakakapanood, please take advantage of this
opportunity at ito po binibigay namin na platform sa inyong lahat. So, don't forget to get in touch with us. You will also be featured sa aming Ledipo Business Magazine. Once po kasi na na-interview na namin kayo dito, i-feature po namin ang istorya nyo sa isang magazine. Libre din po ito. And you can participate in our trade fairs and you can participate also in our trainings and seminars na ibibigay sa mga MSMEs. Ito po ang promise ng Ledipo. Lagi namin suportado ang negosyanteng Albayano. Ayan po. So ma'am, thank you so much po for being our guest for today here sa aming special episode ng Ledipo Business Hour. Maraming salamat. Parating niyo po ang aking pasasalamat sa mga business owners po, yung family po nila. Thank you for allowing ma'am to be here with us today. And kung may gusto pa po kayong pasalamatan, go ahead po ma'am. Ayan, ma'am. Thank you so much po sa management ng Patio de San Jose, to the owner po. Maraming salamat po sa trust sa inyong mga empleyado na hanggang ngayon po handang mag-serve saan kung ano man po ang kailangan ng Patio de San Jose. Ayan. So thank you so much po for watching another episode. See you again on Wednesday po for another business talk and business story here at the Ledipo Business Hour. Thank you so much, Attorney Mary Lou Duca Castillo, for allowing us to use your beautiful studio, and of course to Sir Richard Bovis and sa staff ko, and to Ella for inviting ma'am here po sa aming program for today. So God bless you all. Thank you for watching. See you again on Wednesday po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.